Snoop Dogg. Anong sabi nila? Mahinang klase? Anong sabi nila? Miss na nila yung ano, yung war on drugs ni Tatay Digong nila na puro patayan? Anong sabi nila? Hindi niyo maramdaman yung laban ni BBM sa pagsugpo ng droga sa Pilipinas? Ah, yun ang sabi ng mga DDS, makapanira lamang, ano? Pero teka, dali lang. Panoorin natin 'to. Isa pang bagay na nais Dali lang BBM, lalakihan lang kita para makita ka ng ayong mga kakampi. Yan, yan. Thank you po kuya at sa lahat. Ako kuya, tuloy advokasya lang po. Hindi nga sabi ko kung kailangan mo ng ano, backup. Oo. Sabihin mo lang, Black Rider, hello, hello. Ito ba sabi ni BBM tungkol sa war on drugs ng kanyang kong administrasyon. i-report sa inyo ay tungkol nga sa yung problema natin sa drugs. Andiyan na daw po si Trax. I-report ng PNP na we have successfully confiscated an estimated 10.4 Sabi. billion pesos. Andali, magkano BBM? 10.4 billion pesos in 2023 alone? What? Talaga? Sabi nila hindi daw, Jojo Carino watching from Paris. Uy, saan ka sa Paris? Baka taga-kapitbahay lang kita, Sergio Carino. Kasi dito lang ako sa Bulunbilang Court eh. Di ba? So, ayan. Ano? Sabi nila hindi daw gumagalaw yung ano, yung war on drugs ni BBM. Pero walang EJK. 10.4 billion? Baka naman dinoktor lang yan, BBM, ha? Baka naman yan pinapaasa mo lang yung taong bayan. Sige nga, pagpatuloy natin, bigyan natin ng karapatan si BBM na magpaliwanag. Worth of illegal drugs in 2023. Masasabi natin na 27,900 Ano? 27,968 na barangay? Wala ng droga? Wala pang namamatay. Wow! Ay, hindi po mukhang nagmamalabis ka na sa pagbabalita, Mr. President. Mukhang hindi naman yata ka panipaniwala yan. Walang namamatay. May nahuhuling droga. Nalilinis yung komunidad. Nasanay kasi ako BBM dun sa pamamalakad nung sinundan mo na bago malinis ang droga, bago malinis ang barangay, marami muna mamatay. Nasanay kasi ako doon, Mr. BBM. Pero ito, sinabi mo, nalinis mo na barangay pero wala namamatay. Posible ba yun? Hindi, Mr. President, walang biruan. Posible ba yun, sir? Ha? Na pwede kang lumaban sa droga na walang namamatay? Bakit pwede naman pala, bakit hindi ginawa noon? Di ba ka, Loyal Rose? Bakit kailangan pa dumanak ang dugo, masayang ang buhay ng isang Pilipino para lumaban sa droga kung pwede naman palang lumaban na walang nasisirang buhay, nawawalang buhay at nalilinis pa pati ang droga? Kasi tinamad. Hazel Alcaraz-Tuapen, shout out. Kasi tinamad yung administrasyon, kaya minadali na lang. Mas madali yung pumatay kaysa resolbahin ang problema ng mga programa na pinag-aaralan mabuti. Hindi makakapag-aral yun. 75 lang ang grade nun eh. Kayo naman kasi mga bumoto kay Pidots, alam nyo na 75 lang ang grado, binoto nyo pa. in 68 na barangay ay nadeklara na drug cleared. Magandang mga progreso ito sa grassroots level. Dahil Tama. ang mga barangay, pag nasabi natin ay cleared yan, madali nang i-monitor at maayos na ang Hindi yan nagawa ng dating administrasyon. Wala. Kasi ang alam ng dating administrasyon, patay, 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 patay. patakbo doon. Siyempre, lagi rin natin tinitignan yung rehab, yung prevention na Ay, totoo daw ba nagpa-rehab ka, BBM? Yan yung kinakagkag nila ngayon, nagpa-rehab ka kasi wala silang may pakitang pulburon video. Nagpa-rehab ka daw. Ikaw yung Kuya Bagtit, isa lang ang buhay, maraming kinuhang buhay sa panahon ni Duterte. Tama. Pero sinasabi nila, Mr. BBM, ikaw daw yung nag-addict, pero mas mukhang addict yung dating presidente. Oo, Marites Tolentino watching from HK. Hello, hello, hello po sa mga kaibigan natin, mga kaloyalista natin diyan sa Hong Kong. Mabuhay, mabuhay po kayo. Kaloyal Lourdes. Mabuhay. Leon de la Cruz, good evening. Hello po, Sir Leon de la Cruz. hindi na pumasok yung mga kabab
bayan natin sa masasamang ugali tungkol dito sa drugs. Para mo naman sinasabi, Mr. BBM, na masamang ugali na kayo, wag na kayong maniwala kay Digong kasi masamang ugali. Wag ganun, Mr. President. Pinapatamaan mo naman si Digong. Lumalambot na nga sa'yo. Pinatatamaan mo na naman. Ay, kalma lang kayo mga DDS ha. Hindi sinasadya yun ni BBM ha. Hindi niya sinasabi na wag silang maniwala kay Digong kahit na alam natin lahat na sinungaling si Digong. Sandali, may nagpa-member ng 11 months. Good morning, good morning, good morning. Mula sa Vancouver, Canada. Dahil dyan. Thank you so much, Purple Butterfly. Thank you po, ma'am. A. Kane, L. Kane. Good morning, mga kaloyal. L. Kane, shoutout. Taga saan po kayo, L. Kane? Ay, hindi, meron na pala. Josephine Makatula, hi, BT. Hi, hello, tita. Yung mga sexy titas natin from California. Bakit walang namamatay na drug lord sa panahon ni Maudig? Puro mga user lang. Nakaprogram po yung mga baril ng mga pulis na magpapalusot lang ng bala pag mga street level. Pag drug lord, hindi na po kaya ng bala ng PNP. Yun lang. Cristobal Cuartero, good evening, Bagti. Shoutout po sa lahat. Hello, hello, hello. Ayan. Gemma Cabaneles. Loya, shoutout from Davao. Hello. Mabuhay po kayo. No? Gemma Cabaneles from Davao. Kuya Bagtit, totoo naman yun ha, masamang ugali. Ah, masamang ugali? Akala ko biro-biro lang yun. Totoo pala. Ay, ganun pa man. Totoo man naman pala. Digong, wag na kayong masaktan, mga DDS. At kung sino man ang nasubo na, ay bibigyan natin ng tulong sa pamamagitan ng mga rehabilitation. O, kita ninyo, kapag gumagamit ka, kapag user ka, hindi ka pala pababayaan ng administrasyon ni BBM. Ipapagamot ka pa. Ipaparehab ka pa. Bakit nung panahon ni Digong, pag gumagamit ka, patay ka kaagad? Diba? Silat Bebot Casio, new member. Maraming salamat sa tiwala. Ano sabi mo, BBM? Ano sabi mo, Apo Bongbong? Ipaparehab mo yung mga gumagamit? Center. Nakatulong tayo at the local level at nakipag-ugnayan tayo sa 50 provinces, 1,160 municipalities, and 30 cities na Alam ko gumawa ng programang yan. Kilala ko mismo, personal. Yung gumawa ng ganyan, yung mga anti-drug abuse councils na yan. Dax, alam kong gumawa ng draft niyan, alam ko kung paano inaprubahan yan. Naku po! nag-i-implement ngayon ng Anti-Drug Abuse Council. Ayan. Dali, Kuya Bagtit, saan si BBM na lugar? Nagugulat, anong lugar yan? Ay, lahat daw. Kabagis! Maraming salamat dyan sa iyong pa-super sticker dahil dyan. Ang galing naman ng presidente, no? Sabi nila addict daw ang presidente pero naiisip niya lahat yan. Paggawa tayo ng 74 inpatient treatment What? Gumawa ka pa ng 74 na inpatient treatment and rehabilitation facilities? Bakit? Si panahon ni Digong wala ba? Bakit pwede ka naman magpagawa ng 4 lang? Bakit 74 mo pa? Hindi kaya, 14 lang. Ibulsa mo na yung 60. Bakit bang ganda-ganda ng ginagawa mo, Mr. Wala may work Bagtit, kaya di may okay lang po yun, wala naman po problema. Ba? Bakit ganyan mo na lang kamahal ang mga Pilipino, Apo BBM? Pwede mo naman kaming pabayaan, nanalo ka na, pwede ka na lang magnakaw. Pwede mo na lang ipapatay yung kapwa mo Pilipino, pwede ka makipag-ugnayan sa China para makuha yung mga teritoryo natin, para walang hihiyain tayo ng mga Chino. Bakit hindi yun ang gawin mo para kabilibang ka ng mga DDS? Bakit hindi yung utusan yung mga kalyado mong pumatay? Bakit hindi mo kautusan yung PSG mo ng mga rape? Mambabae. Gamitin yung helicopter pang skydiving ng kuladidang. Bakit hindi mo Julieta Bato, shoutout. Bakit hindi mo pagamit ang conference hall ng Malacanang para
pagneknokan ng mga dancers. Para at least mabango ka sa kanila. Bakit hindi mo yung ginagawa? Nagpagawa ka pa ng 70 for rehabilitation. Hindi mo naman kaano-ano yung mga adik na yan. And rehabilitation facilities to provide a path to recovery for those who want to Yan. break free from their addiction. Ang sarap naman maging presidente si BBM. Iniisip niyo yung pagbabago ng isang tunay na Pilipino. No? Isa pang bad Samantalang yung dating presidente, wala man lang pakiramdam. Basta ang mahalaga sa kanya, mamatay, mamatay, mamatay. May pang-report, mayroong pang-representation sa mga media, may pampasikat. Kaya lumabas na hindi ko pala kinikilalang vice-presidente yung anak niya. Wala akong kinikilalang vice-presidente na ang pangalan ay Sara Carpio. Yun yung kilalanin ng presidente ko. Hindi ko rin kikilalanin yung vice-presidente nyo. Wala akong kilala na Sara Carpio na nagninenok ng CIF. Yak, kadiri. Pwede naman palang gawin ng ganyan. Bakit hindi ginawa noon? Pwede naman palang makapanghuli ng droga, wala namamatay. Pwede naman palang ilagay sa rehab yung mga users. Bakit pinatay? Masama nun, pati mga inosente mga bata, pati mga inosente tao, hindi naman gumagamit, pinatay. Kasi abusado yung Pangulo, abusado lahat. Ngayon, tignan niyo, may disiplina, may pagmamahal sa kapwa, may respeto sa buhay. Nagtatagumpay naman yung laban kontra droga. Wala na nga gaanong krimen na dulot ng mga adik. Samantalang nung panahon ni Digong, rape dyan, rape dito, rape bata, rape doon. Patay doon, patay dyan. Bakit ngayon? Ang namamatay lang sina Digamo. Kagagawan ng mga alipores ni Digong. Ang namamatay lang sina Percy Lapid. Gagagawan pa rin ng alipores ni Digong. Ang namamatay yung mga model na sa Davao. Ang may kagagawan yung PSG ni Digong. Yan. Pag napatay pa yung pusa ng kapitbahay, ibibintang na naman kay Digong. Lahat na lang konektado kay Digong. Caroline Orpia watching from Hong Kong. Abiyag niya po BBM tag Isabela na active Mangken Ilocano. Para sinasabi mo malambot si Digong. Hindi ko sinasabing malambot ang mga taga Mindanao, si Digong lang. Kuya Bay, shout out. Good evening everyone. Pwede naman palang gawin to. Bakit hindi ginawa? Diyos meyo, barbaridad. Ito yung sinasabi ko na walang diskarte. Ito yung totoong tamang diskarte. The right approach kung tawagin. Di ba? Yan ang kailangan nating gobyerno. Hindi yung naging presidente ka, wala kang alam, lahat na lang pwede. Hindi pwede yun. You have to study. You have to experiment. Dapat mangibabaw yung pagmamahal sa kapwa Pilipino. Yun ang tunay na pagiging makabayan. Hindi yung may nag-deliver sa iyo ng babae ng alas 3 na madaling araw, dadalhin mo sa conference hall, doon mo Wag, malas yun. Malas. Diba? Kaya, I want to congratulate si Apo BBM dahil for doing a good approach and nice approach, right approach dito sa paglaban. Ako kasi alam ko yun. Kasi hindi ko naman tinatanggi, galing ako dyan. Nasadlak din ako dyan. Kasi nung namatay yung tatay ko nga, depress ako. Dyan ako. Kaya lang, kailangan mo lang ng gabay para sa pagbabago. They need love. Kailangan nila ng pangunawa, respeto. Kasi sa taong nagdodroga, unang-una nawawala dyan respeto. Respeto sa sarili. Yun. Ibalik mo yan sa kanya. Ibigay mo, paramdam mo na nakarespeto siya. Rerespetuhin niya sarili niya. Rerespetuhin ka rin. Pero the more na ang taong nakadroga kasi violente. Adventurous yan. The more na ginigipit mo yan, lalo magpupumiglas. The more na sinasakal mo yan, lalong hihinga yan at sasakalin ka din. Nasubukan ko yan. Kaya yung mga gusto magbago dyan, hindi nyo na kailangan pumasok sa rehab. Tawagan nyo ko. Party channel. May bibigay ako sa'yo. Mga 3 pointers lang.
Ako hindi ako nagpa-rehab. Paano ka magpapa-rehab? Yung bantay ko mas masahol pa sa bantay ng rehab, 'di ba? Uy, 'di ba matagal na 'tong Berry Hot River? Berry Hot River ng, Japan. Hello, 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 hello po. Mabuhay, mabuhay. Ang pagbabalik. Matagal ka na hindi nag-YT ano? Why? Dali, may nakita ko rito, bago rin, si DJ Torpe. Ikaw ba si DJ Torpe ng ng Como, Italy, bossing? Ikaw ba yon? Yung kapag magsalita ay malalim. Ikaw ba yun, boss? Okay. Pero itong si DJ Torpe, mukhang malalim po ang boses nito. Kasing lalim po ng kanyang pagkakababaero. Ikaw ba yon, boss? DJ Torpe? Ikaw ba yung nasa Como, Italy? Ha? Jeans Kidora, shout out. Ikaw nga. Hello, 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 boss. Kumusta? Kumusta yung mga kapwa nating mga ako kasi kung Italyano ka, doon ako sa probinsya ng Italya. Itinatali ako 'pag nahuhuli ako. Ayun, thank you for, visiting me once again. Yan, DJ po yan si DJ Torpe. Huwag kayong magpapaniwala, huwag kayong magpapaniwala diyan na torpe yan, Huwag kayong magpapaniwala diyan. Marami na nalilang diyan. Hindi nga lang umaamin. Sabi mo 'yun 'di ba nung na-interview ka? Oo. In-interview ko 'yan dati, nakaka-ano ko din, nakaka-collab ko dati, 'di ba? Tawa ng tawa si Ma'am Malu 'pag ganyang usapan yung mga babaero. May galit ka ba sa aming mga babaero? Ma'am Malu? Kung galit ka sa babaero, ba't di ka galit kay Trump? Yun ang nuknukan ng babaero yan. Tom Dula, strong corruption, lumambot sa hindi corrupt. Hello, Tom Dula. Hello. Tawa ng tawa. Mapapansin mo talaga, mabubugay mo yung may mga chicks dito. Yung palang nangingiti sa live. Andyan si Flaco Ryan, siya nga naunang tumawa Kunwari, hindi natitiklo ng asawa Diba? Hoy, aalis ka, wala kang case? Bastos ka Next time, kung hindi kita pagbuksan mamaya, may magagawa ka? Matulog ka sa labas. Nag-i-snow, lamig. Diba? Pwede naman pala ganito yung approach Bakit hindi ginawa nun? Kailangan pa sumayang ng libu-libong buhay ng mga Pilipino. 'Di ba? Napakalupit ni Duterte sa kapwa niya Pilipino, samantalang napakaluwag niya sa mga inchik. Ano kaya 'yun? Imbes na dapat ikaw maghigpit sa mga inchik dahil hindi mo kaano-ano, hindi mo kadugo. Samantalang kami mga Pilipino na tinatawag ka pa namin tatay. O ikaw yung tatay namin tapos papatayin mo mga anak mo. Sahol ka talaga. Alam nyo. Pero, kung inakala